Muna kung imong lang taon, kanang ilang mga pag-ampo, balik-balik pag yapon na, kabantay mo, paminawa ng pastor, paminawa na ilang mga membro pag mag-ampo, balik-balik kang yapon na. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Personally. Pero pag kaya ninyo, ako mihatag ang mic sa inyo. Ang atong pamaagi, magpaila mo, gisin yung pangalan, then unsa inyong relihiyon. Ano ram? No? O saan na magsugod? Diri, Nay. Sama, doon na kay pangutana, Nay? Ay, wala. Diri, ikaw, sister. Wala yung natang. Sige, balikan tara ka, sister. Basta na pa kay pangutana niya. Asa mang kisa may isog-isog kuan diha. Ay, to ara. Mayo-mayo ganahan ko basta na imong hands up. Kanang kulang ra ni siya o sugod ra ba? Yes, may gabi, sister. Kisa itong pangalan? Ako din si Ligaya Gondolia, may gabi sa tanan. Ako lang pangutana di ano lang na ako ganina nga yung ni pastor nga ang dili makalawat ay pastor. Sorry. Karang namangutan na lang ko kay ningon mangud sa kaganina nga pag dili daw makalawat walay kaluwasan. Ako, nakalawat mo, pero karon ginabawalan ko sa among kuwan nga, dili ko makalawat, kaya wala daw mina, nagkasal sa ano. So, akong yun ang makaroon na, murag mo kalawat mo siguro para at least, ako kaluwasan. Ito man akong kuwan na nga. Okay, Brad, natinawa. So, ang sitwasyon nila is wala sila nakasal sa iyang bana sa simbahan. Tama? Civil wedding lang sila, Brad. Apan base sa gilecture o gipasabot ni Brad Rosby man siguro bahit sa kalawat, dili pwedeng makakalawat ang walay kasal, tama ba? Okay. So, unsa may at walay kaluwasan di ay ang dili makakalawat, no? Unsaon man sila nga dili man sila do naman kita po'y patakaran sa atong simbahan nga ang walay kasal dili pwede mga lawat. Unya unsaon man ni karon wa pa man sila makasal, gusto man yang maluwas. Okay. Salamat sister sa imong nindot kayo nga pangutana. Sumala sa gisaysay ni Brad Rosby kaganiha nga ang dili mga lawat sumala sa San Juan 6:51 na ngadto sa 56, no? Ang giingon atong basahon para matinawan ka para maklaro, no? San Juan 6:51 ni hantod sa 56 atong basahon. Niingon siya dinhi. Ako ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining paan dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron atong kanon. Nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao og dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod og moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang tubag mao to siya sister, dili gud ka maluwas. Nganuman nga di ka pwede mo kalawat. Si San Pablo nagingon sa unang Korinto 7:39 nga ang usa ka mag-uya ba managtrato. Kung dili makaagwanta, dili makapugong, kinahanglan magminyo sila. Apan sa kondisyon nga Kristohanong kaminyoon atong basahon unang Korinto 7:39 ingon dinhi. Nagingon siya nga ang babae walay kagawasan samtang buhi pa ang iyang bana, apan kung mamatay na ang iyang bana makahimo na siya pagpakigminyo sa lalaki nga iyang hinigugma, apan kinahanglan nga kini usa ka Kristohanon nga kaminyoon. Ang imo pangutana kasal mo sa huwis, no, or mayor ina naman na sa sibil. Subot pasabot dili ka natay teaching sa tong simbahan nga ang kasal sa dili simbahan, kasal sa huwis sa mayor, gitawag siya mansimbado. Bot pasabot naakas kahimtang sa sala nga mansimbado, no? Dili ka kasal sa simbahan. So dili ka pwedeng makalawat nganuman. Nag-ingon man siya sa atong basahon gyapon. Sa unang Korinto
11:25 sugod. 11:25 ngadto 26, no? Nagingon dinhi. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga giandam o giimnan o gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Sa 26 nagingon, kay sa matag kaon ninyo niining pan o sa matag inom ninyo niining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa sa 27, busa ang mokaon sa paan sa Ginoo og moinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas og sa dugo sa Ginoo. Bot pasabot kung mokaon ka nga nakas kahimtang nga dili takos, nakasala ka sister. Munang dili gyud ka pwede mokaon. Ang sulbad ana magpakasal sa pare, no? Doon na tayo gihimo sa tong parokya karon, gani karong 18, 19 o 20, doon na tayo kasalan ng parokya, no? Libre. Muna mga kaisunan. Muna nga, kung naakas kahimdang sa pagkamansimbado, pakasal gyud. Nga naman, kung doon na kay anak, atong basahon ang Deuteronomio 23, 23:2, atong basahon. Katong anak sa dili kinasal, kay ang punto nga gisgutan din nga kasal sa simbahan. Kay kanang kasal sa huwis, dinhi lang na sa yutan-on nga balaod, no? Apan sa langit nun dili siya valid. Atong basahon ang Deuteronomio 23:2 nagingon dinhi. Kinahanglan hinginlan ang anak sa dili kinasal bisan hangtod sa ikanapulo ka kaliwatan. Kinahanglan dili ninyo pasudlon ang anak sa gawas bisan ang mga kaliwat niya hangtod sa ikanapulo ka kaliwatan. Bot pasabot ang imong anak karon kung maminyo na, modagko na maminyo, unya mga anak, ikapila pa na nga kaliwatan, ikaduha pa, no? Kaya ang imong anak karon unang kaliwatan, ang imong anak mga anak, ikaduhang kaliwatan. Ang imong apo mga anak, ikatulong nga kaliwatan, bot pasabot, napulo man ka kaliwatan, napulo ka generation, perting layuan tunglo sa Ginoo, di ba? So muna mga kaigsunan, sister, kung mahimo, ayaw na paglangan. Pakasal na sister, aron ka makakalawat. Nga naman, kung di ka makakalawat, di ka makabaton o kinabuhing walay katapusan. Okay ra? Okay ra? Naipalo up question? Naipalo up? Wala na. Okay, laing pangutana. Wala na, okay na. Salamat kayo sa mga maayong explanation kayo. Sige, salamat sister. Okay, laing pangutana. Okay, tanaw sugod ray ko lang, di ay ikaduha. Maayong gabi sa tanan. So, ako si Christy V. Pandita from San Vicente Dos. Ang ako lang pangutana is, Catholic since birth. Akong pangutana is, when I was in high school, second year, gid to siya exactly, wag gid ko nakalimot. I have a classmate, o best friend pa gid na ako, who is Baptist. So, iya kong dito ko nakasabot ni Brother Rosby, nga mao gid ang point nila no nga mangkabig. So sa akong kabatanon sa high school pa ko, I think mga 11 or 12 years old. Iya kong giingnan nga ngano daw ang pag-ampo sa Katoliko balik-balik. Ug kay ako man pud lagi kay di ko palupig bisag wala ko kabalo sa akong i-answer. So ni-answer pud ko sa iya, bahalag balik-balik basta kay kinasing-kasing. Pero wala ko kabalo kung tama akong answer sa iya ha. Hangtod niabot mi sa kanang debate nga nihilak na hinuon siya, ay dili man po ko palupig sa ako ang tinuuhan bisag wala ko kabalo kung tama to akong answer. My question is, tama ba to akong answer nga bahalag balik-balik basta kinasing-kasing? Tuba, answer nga pagbalik-balik basta kinasing-kasing sakto. Pero ato pagdungagan. So dili tanang panahon niya pagbalik-balik sa iyo. Kung sabi gamito nila nga bersikulo Mateo kapitulo 6:7. Ayaw kong pagbalik-balik sa pag-ampo ng walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga paliseyo. So katong balik-balik kapag ampo ng walay kahulugan, mo nang dili gusto ang Dios. Pero dili man tanang balik-balik ka sa iyo. Take note ha. Kung ikaw dili ka magbalik-balik toothbrush, manimaho og ba. Kung ikaw dili ka magbalik-balik og ligo, manimaho gyud ka. Pangutana, naabay mabasa sa Biblia nga balik-balik sa pag-ampo? Tubag. Isaiah 6:3, balaan ang Ginoo. Balik-balik man. Si Kristo, nag-ampo sa Matthew 26:46.
nga pasalamati ang Dios. Pasalamati ang Dios. Pasalamati ang Dios. Balik-balik man. Ni gani igsuong ko ni Kristo diya sa Salmo 126:26. Nung imo lang taon, si Haling David, pasalamati ang Dios, pasalamati ang Dios, pasalamati ang Dios. So balik-balik. So kung imo lang taon, ang logic niya, ang balik-balik ka walay kahulugan sama sa gibuhat sa gitawag natong mga Pariseo. Kita sa to pagbalik-balik, doon na may kahulugan. Ano man, sa to pagbalik-balik, especially sa Santos Rosario, mingon kita na first joyful mystery, o sabi na itabo niya, the Annunciation of Archangel Gabriel to Blessed Virgin Mary. Mabasa ba na? Lucas 1:28. Ato lang gibalik-balik, ano man, ato lang gihandom ang kaagi ni Kristo o ni Santa Maria. The second joyful mystery, balik-balik po niya po na, ang saman. The second joyful mystery, the visitation of Blessed Virgin Mary to Saint Elizabeth. Balik-balik mo na. Pwede na sa iyo nagbalik-balik na tungod kay, doon naman ay kahulugan. Ang kahulugan nga, pagbalik-balik ka pag-ampo, kadtong mga pagano. Pero kiniigsuong ko na ni Kristo. Kailang pag-atong balik-balik sa Ginoo, di man na sa iyo. Amen. Muna kung imong lang taon, kanang ilang mga pag-ampo, balik-balik pag yapo na, kabantay mo, paminawa ng pastor, paminawa na ilang mga membro pag mag-ampo, balik-balik lang yapo na. Anong kabalo ko na? Kabalo ko sa mga membros kaliat ko. Ang ilang pag-ampo, memorize. Amen. Salamat Ginoo sa imong kamaayo, dalaygon ka o Dios, sangtod sa kaunto. Balik-balik ka. Amen. Di-memorize mo na. Mauna nga, ang pagbalik-balik dili tanan panahon sayo. Amen. Muna ang tubag, sister, nga sakto ang imong tubag, tungod kay imong gidipinsahan ang pagtuo nga imong gihuptan. Biblical man na. Jude chapter 1 verse 3, defend the faith which God entrusted to His people once and for all. Dipinsahan ang pagtuo nga imong gihuptan, nagihatag sa Dios. Amen. Unang Pedro 3:15, nga kinahanglan kabalo ko mumutubag kung dunay mangutana sa inyong pagtuo. So moto nga, ang imong gibuhat, sister, sakto. Nga naman, bisan wa kay kahibalo gidipinsahan nimo. Nga naman, kana ang imong pagtuo nga imong gihuptan. Amen. Mabitaw kung dunay mga Katoliko diri karon nga maingon na okay raman mo maminaw ko sa wali ka ng pastor mo sulod sa balay okay raman mo bitay mawala ana sultihan ti kadaan bisan sa Biblia nagpahimangno nga kung dunay mo saka sa imong balay nga dili sama sa tong pagtuo ayaw dawata asa mabasa ikaduhang 1:2 kung dunay magdala og lain nga ebanghelyo ayaw silang dawata kay makaangin kamo sa ilang mga sala. Amen. Mauna nga kailangan magkabaluta. Na kining atong pagtuo nga gihuptan, no? Dili kini gitawag natong way kahulugan. Tungod kay nagpasakop kita sa matuod nga simbahan. Ay kung ina sila nun sakto nga di siya tinuod nga simbahan. Pwede di na. Kita ang sayop nga kita tinuod nga simbahan, sila sakto nga di sila tinuod nga simbahan. Asa may hustisya niya na. Sunod pangutana. Okay. Ay, daw atong balikan sa si Sister Kedol doon. May gabi gyapon. Naalam mo pangutana nga about sa Katoliko siya tapos nibali siya sa laing relihiyon. Tapos pero na-realize ni siguro niya nga mas okay gud ang Katoliko. So nibalik siya Katoliko niya mo kalawat siya balik pero hindi nga nabautismuhan siya sa laing relihiyon. Unsa may ikakuanan niya? Tubag. Sama sa iyo ni Brother Ricky, ulang Korinto 11:28-29. Ang tao nga mukaon mo kalawat sa lawas si Kristo nga dili takos, nagpahamtang og silot siyang kaugalingon. So ang imong unang buhaton niya na katong mga Katoliko nga libalhin og laing tinuuhan, sumala sa Biblia, katong mubiya, tawag mo itong Antikristo, unang Juan 2:19. Mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan ko na kamo nga maabot ang mga kaaway ni Kristo. Kani ato gikan sila sa simbahan. Kung ato pa silang kauban, magpabilin ito sila kanato. Apa na miya gihapon sila, aron mailang na sila di kauban nato. Kung sa giingon sa Hebreo 6:4-6, Hebreo 10:27, kani adto nakadawat sila sa gasa sa Espiritu Santo, nakadawat sa gasa sa langit, apan namiya gihapon sila, laglagon sila sa kalayo. Unya brad, kinibalik man sa Katoliko, idiretsong pagkalawat, sala gihapon na. Kung sa una ng buhaton, mangumpisal sa pare. O ikadua, dunay public confession, mahita mo. Daghan man sa barumo.
Sa baro mo, di lang kay mga 100 plus ka mga dili katoliko, mga katoliko kaliadto, yan ibalik na karon sa katoliko. So, naisay public confession. Pagpanaad ba? Amen. So mo nang angay niyang buhaton. Di sa ka mo kalawat, ayaw sa kalawat ka naman. Na brainwash mo ka. Di gali sa ubang parokya, dili mo madawat na rin pare. Kaya nahanglan, seminaron sa ka, doktrinahan sa ka, sa mga laiko, mga kaabang, aya ka, pakumpisalon. Imon, pasabton ka sa mga pagtulunan na doon ay kalambigitan sa pagtuong katoliko. Wala nga, kato nga, tao, nga may balhin, sa laing tinuhan nga karon nagpabautismo pag yun. Nasa Biblia ang tao sa raman kabunyag, Episo 4:5, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, usa ka bunyag. Unya siya, kapila na gibunyagan, manglapas to sa langit. No? Usa ra ka bunyag, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo. So mo lang gibautismohan pag to. So mo igsoon nga nakasala siya sa salang mortal sin. Ang sala niya mortal sin. You are physically alive but spiritually dead. Buhi ka pa, apan patay na ang imong kaag. Wala nga kinahanglan mangumpisal usa sa pari. Unya ang public confession. Depende na sa pagdawat sa pari ngadto kaniya. So matong tubag sister nga imong ihatag usab ngadto kaniya. Sunod pangutana. Okay, na naghansam. Basin po, wala to siya kabalo, sister. Imo lang po i-explain to, no? Ang answer ni Brad Rosby. Kay ato po ng mission sa atong matag kaubanan sa pagtuo. Ano? Kaya daghan usab kita yung mga Katoliko nga wala kabalo. So, ato ng part nga atong ipahibalo sa ila. Dili lang po nato dayon sila i-judge nga, dili ka pwede, dili kayo na kundi atong pasabton. Ano? Yes, Brad, ikaw masarotong mihansam kagaina. May gabi sa tanan, ako si Glenn Bandibas, Katolik po. Akong pangutana, clarification lang siya. Nabay sala nga dili kayang mapapas tungod kay adunay purgatorio nga nagahatag kanato og paghilo sa atong mga sala. Okay, sala. Mortal sin siguro yung bot pasabot, Brad, katong dili na mapapas. Ano na ba? Tubag. Tanang sala, mapasayin naman sa Diyos. Take note ha? Pero dunay duha ka estadyo sa sala. Unang Juan, Kapitulo 5, 16-17. Adunay sala nga makamatay ka nimo, o doon na po sila nga dili makamatay ka nimo, dili na kinahanglan iampo. So kung imong lang taon, sa simbahang Katoliko, gitawag na siya mortal sin o venial sin. Katong mga mortal sin, 59:2 sa Isaya, ang Dios magpahilayo kaninyo, ang Dios dili kadungog kaninyo tungod sa iyong mga sala. Mo lang mortal sin, matod pa sa Catechism of the Catholic Church, number 1857, nga buhi ka pa apan patay na imong kalag. Ang mortal sin, pag mamatay ka sa salang state of mortal sin, di na ka mahapit og purgatorio. Og dili pun moabri ang langit diha nimo. Pag mamatay ka sa salang mortal sin, sutoy imong kalag ngadto sa impierno. Goodbye Philippines duga. Amen. Pinuon sa bilang sala nga tuwa sa purgatorio. Kining sala sa estado sa grasya nga gitawtog venial sin. Nga dili gidakpon nga sala, katong sala nga dili makamatay kanimo. Asa man to sila padulong? Kay di man pud sila pwede langit. Kay ang langit ang makasulod sa langit katong balaan ra. Amen. Imong tapad dingi balaan man na. Aw di balaan. Maglisod ang langit eh. Unya, di ba po ito may impirno? Kaya ang impirno, katong mga mortal sin naman. Ngadto sila sa gitawag nato nga fornication. Sa Latin, gitawag sa Hebreo 1:3, Purgationem peccatorum passim. Malibot pasabot si Pedro, gipagkita ni Pasing. Ngabuot pasabot, lugar kining linisanan. Sa Espanyol, unang Pedro 3:19, nga miingon, Alus tales por comutio tiempo del Espíritu de Cristo. For boca di nawi cárcel premio purgatorio. Kaya ko na magduka-duka in seminar premio hog purgatorio. So, ang purgatorio, duha ka pulong, brother, forga means cleansing. Torio means place. Buot pasabot lugar nga linisanan. So, katong giingon yung mga sala nga di mapasaylo, daritso kitong impierno, mortal sin, pag mamatay ka. Pero, kung kini imong ikumpisal ngadto sa pari sa Dios, Ecclesiastes Kapitulo 5 versikulo 6,
kung makasala kamo, isugid inyong mga sala ngadto sa pari sa Dios. Amen. Mula si Kristo, before sa mikayab sa langit, gitagaan ng otoridad ang mga apostoles. Ang mga apostoles, mga pari ito ha. Gihoy pa ni Kristo sa Juan 21:25, gihoy pa ni mingon si Kristo nga ito kanila, dawata ang Espiritu Santo. Amen. Kinsa pasayloon nyo sa yuta, gipasaylo usab kini sa langit. So mo lang otoridad sa itong mga pare. So matublo nga, ang mortal sin, mapasaylo magyapon na, pinaagi sa confession sa itong mga pare. Pero ang venial sin, pag mamatay ka sa estado ng venial sin, dito ka sa purgatorio. Hinluan ka nga ito. Tungod kay, ang mystical body of Christ, lawas ni Kristo, doon na may tulo kabahin. Una, kanang church triumphant, kanang mga santos. Ikadua, church suffering, katong nasa purgatorio. Ikatulo, kanang church militant, kitang mga buwi. Sumula nga, ang mortal sin, bantay-bantay ta, kay sige na batag, simbaw niya, mortal sin dito, watay kumpisal-kumpisal. Kung mamatay ka na, goodbye Philippines ko ka. Amen. Sumula nga, always kita mong kumpisal sa pari. Natubag ko pangutana, bro. Next question, please. Brad, follow up. Unsay mga example sa mortal sin? Okay. Tagantag example sa mortal sin. San Marcos 3:29 ingon sugdon sa 28. Ingon sa din, timan ninyo kini. Pasaylo na, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nakasultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapasaylo. Unsa diay? Kung makasala ka sa Espiritu Santo, siya usa siya sample sa mortal sin, di mapasaylo. O kay nakasala siya sa batok sa Espiritu Santo. So kung nakasala ka ana sa Espiritu Santo, unya mamatay ka, atod pa Brothers B, tulin pa kasquitis ngadto sa impierno. Oh. Okay. Okay ra? Lain pangutana. Okay, another nga pangutana. Lain pag yun. Ay, okay. Ganahan lagi ko nila ay balik sa ko diri kaduha ma'am. Kay nakaduha kagay na ma'am. Ako sa siya kaduhaan. In connection dato sa pangutana ni Sir, na ako'y na-encounter nga kuan ba, kanang kaila or kanang na istorya lang nako. Naingon siya, ngano daw mo kumpisal siya sa pari, nga tao raman gihapon, why not mo diretsyo siya sa Ginoo? Tubag. Oo, gusto ko makakuan og tubag kay kung if ever na po ko'y ma-encounter, at least na ako'y kay pag-ingon magud niya kay mura kog na shock ba niya, wala pud ko nakatubag yun. Tubag. Ang simbahang Katoliko, doon natin gituon yung confession to the priest, naamo pa tayo direct prayer sa Ginoo. Take note ha? Nganong mo, kumpisal mo sa pari? Kinsa pa'y nagsulti na, ako ba o ang Diyos? Matong gihatag akong versikulo, Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6. Kung makasala ka mo, isugid yung mga sala ngadto sa pari sa Diyos. Matong si San Pablo, 2 Korinto 2:10. Kung kinsa pasayloon ko sa yuta, ipasaylo sa kini sa langit. Kinsa man si San Pablo? Roma 15:16, si San Pablo, pare. So muna nga, kung atong lang taon, kita sa Katoliko, doon naman tayo individual prayer. Take note ha? Na tayo confession to the priest, na po tayo individual prayer. Kaya mag-ampo mo sa iyong balay na Lord, salamat sa iyong panalangin, gihatag na mo. Individual prayer mo na. Ang nakalindot atong Katoliko, kaya na tayo confession to the priest, pagpunto sa mga dagko nga sala, mortal sin. Amen. Wala nga, di lang kay diretso sa Ginoo ra permi atong pag-ampo. Biblical man na. 42:8 sa Job. Katong tulo ka makasasala. Ningon sa Ginoo, Ginoo, pasayloa kami sa mga dagkong mga sala. Unsay tubag sa Ginoo, dili ko pasayloon ang iyong mga pag-ampo nako. Ningon ang Ginoo, adto si Job nga balaan. Aron si Job mo ampo nga kanako aron dunggon ko iyong pag-ampo. Amen. Dili ta ng direct prayer dawaton sa Ginoo, especially nga nasa state of mortal sin. 59:2 sa Isaiah. Tungod sa iyong sala, ang Dios dili kadungog ninyo, ug ang Dios magpahilayo ninyo. Amen. Mao na nga ang simbahang Katoliko, doon tayo sacrament of penance, reconciliation.
absolusyon nga mabalik sa itong naputulong yung relasyon niya to sa Ginoo, pinaagi sa pagkumpisal sa pari sa Dios. Pangutana, nganong wala may kumpisal nila? Kaya wala man sila pari. Walang tubag, dali na kayo. Kaya wala man mingon ng Diyos, ikumpisal yung sala nga to sa pastor. Kaya kumingon pa ang Biblia na ikumpisal yung sala nga to sa pastor. Nangumpisal lang to sa pastor. Amen. Karang may sila direct to God. Usa ka tumutumo lang ang pagsulti. Kabantay ka nila magpaampo mga silang pastor. Pastor, iampo ko pastor nga pasal ko sa board exam. Iampo pastor maayo ko sa sakit at paampo man lagi. Di man lang direct to God. Maura pa sa simbahang Katoliko, no? Nga di nagpaampo ta sa mga kaparian. Amen. Sabi ito isa ka, itawag na itong isa ka bata, nangawat siya lubi, nasakpan sa pari. Nangawat siya tulog kabuk lubi. Huwag nasakpan sa pari, bingon ng pari nga. Dung, pangumpisal rin ako dung. Pag-ampo og 5 ka maghimaya ka Maria. Reklamo ang bata, tulog ako gikawat lubi, 5 yung paampo na ko. Ito bag ang pari nga, 5 ha, kay magbiko ta. Hello. Next question, please. Okay. Seryoso ko kung paminaw, Brad ba? Ako sa balikan ha, i-prepare ang sunod. May ngabigat. Nalang ko para sa kuan lang ni sa kanang malinawan ko ng uban kay murag daghan ko nadungog ani ba nga kanang kung halimbawa daw ang tao na namatay na nya nakakuan siya nakakommit siya mortal sin tapos pangadjian siya nabay kuan nga maluwas siya atong pangadji nga lang kanang mga ji ta sa kanang mga kuan ba mga patay para magsusab ko na maliwana kuan sab na. Unsa ni nga pangadji sister, pamisa or katong pangadji nga kanang mananabtan lang? Okay, Brad, arita sa mananabtan, dili tong pamisa. Mananabtan, ni iko naman ni nasuko na ni sako. Sa mananabtan, Brad, unsa yung tubag ani? Wala atong klarohon kay moingon mo nga unsa may kalainan sa kanang moira mo sa una nga kaning mananabtan mauray nubina, kining KSP dili nubina. Ato ning klarohon. Ang kanang nubina nga pulong gikan na siya sa Latin nga pulong nubim. Bot pasabot nuibi. Subot pasabot bisan pag kanang mananabtan diha kanang nangunahan ba sa pangadji. Basta maabot og siyam ka adlaw, nubina na siya. Bisan pag KSP na siya, basta mo siyam ka adlaw, nubina gyapon. Ang kalahian lang nila nga naman ang pangadji nga naay mananabtan katubang pangadji nga pwede ra mangadji nga naay manabtan yan, naay mosabat, isa. Muna gitawag siya o family worship. Ang KSP, gitawag siya public worship. Nga naman, involved na naay first reading, naay psalmist, naay magsintro, naay choir, so publiko ang iyang involved. So muna ang kalahian. Pero, kabahin sa mong pangutana nga, kanang pangadji ra. Kung mortal sin to siya, kung nasiguro nimo nga mortal sin to iyang sala, wa na lain. Impierno siya. Nga naman, mortal sin man, wa siya kakumpisal. Pero kung buhi pa siya, nakakumpisal siya, bisag mortal sin ang iyahang nakumit, nakakumpisal siya, matoy pa sa gihatag ni Brad Rosby, Ecclesiastes 5:6, isugid sa pari sa Diyos. Nya mo ingon rabanan mo diha nga, isugid raman, di man kumpisal. So dagan ta sa Sirat 38:9, klaro dito, ikumpisal, litra gyud, ikumpisal sa pari sa Diyos, no? Muna mga kaisunan. So kung mortal sin ang iyang nakumit, namatay, wa siya kakumpisal, impierno gyapon. Ang giingon ako nga moadto sa purgatorio kadtong mga sala nga dili kamatay, nakasala og venial sin. Kato ba akong gisampol ganina nga makakawat og lapis, nga makakawat og kabaw. Asa may nakugbalyo, kabaw og lapis. So gamay raman, pero kay sa pagkangan nga kawat, lapis, sala gyapon. Dili makaadto sa langit nga naman. Sa Pinadayag 21:27, bisan dunay gamay nga mansa, dili makaadto sa langit. So munang i-purify sa dito siya sa purgatorio, no? Munang moingon ka nga ang pag-ampo, dako bang ikatabang, dako kayo. Dos Makabiyo atong basahon. Dos Makabiyo 12:43 ngadto sa 45 atong basahon. Aringon dinhi. Dos Makabiyo ningon siya dinhi. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao
nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata o gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang og walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Dios nun nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron balingkawas sa ilang mga sala sila nga mga nangamatay. Put pasabot kana bang pamisa nato halad man na alang sa sala, no? So kung nagsigi ka og pamisa, kung ang atong mga kaigsunan nga nangamatay, mga minahal nato napas purgatorio, dako ang posibilidad malingkawas sila, no? Makadawat og sa kaganti nga katingalahan. Muna siya ang gipasabot sa purgatorio. Kadi ka madritsog langit, di po ka madritsog impierno. Kadi magapwede ibutang sa impierno kay gamay raman imong sala. Binyal sin, no? Unang dili pwede kay ang Ginoo hustisya man. Okay, lain pangutana. Okay ra, sister? Follow up, Brad. So, carried ra tong mananabtan ang gamiton. Pwede ra gyud siya. Katong may kaluyan ang kalag ni Pulano. Pwede ra gyud siya. Kay mo man ay gitawag sa unag nobina, pero wa na masabti nga bisan pag kiispi ang gamiton nobina gyapon basta kay kaabot og siyam. Okay. Pero kung pito ra ka adlaw di na nobina. Kaya ang pulong nobina, hindi kan sa Latin nga pulong nobin. Put pasabot 9 siyam. Okay. Another follow-up, Brad. Ang mortal sin, parihani nakapatay og tao, niya ako siyang pamisahan. Valid pa ba ang akong pagpamaysa? So, kung ang teaching sa atong simbahan atong sundon, kay nakapatay man siya, klaro man tong mortal sa napulo kasugo, gidili man gyud ang pagpatay. So, maklaro nato diha mortal sin. Pero, ang punto lagi nato, kay matud pa, kana bang, pamasin na lang nato kay nasayod ta nga mortal to pero wa man ta kasayod jud og unsa gyud ang plano sa Ginoo niya kay kinsa bay nasayod basig pagdayon niyang kamatay wa ta nasayod kay ang Ginoo ra man og siya mabitaw na nga sa teaching sa tong simbahan kanhi labi na gyud ang maghikog dili pa sa lugan sa simbahan dili gani na isuod pero sa karon nga panahon isulod na siya nganuman doon na pagtuon sa tong simbahan nga wa man nato masayri nga human na bugto ang iyang gininhawa, nakasampit og nakahimo siya pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Og ang Ginoo ra gyud ang nasayod kung gipasaylo gidawat ba ang iyahang pangayog pasaylo. Munang mamasin gyapon ta, bisag nakasayod ta nga nakapatay siya mortal sin, pamisahan lang gyapon nato. No? Muna siya. Another. Okay, another. Ana kay kadugang, Brad? Pasinay mo. Gawin na lang. Ang kwan ba kaning nakaisgot ang magunta nga diretso sa maimperno itong mga immortal sin. Pero ningon ang Bible kay na nga mubalik si Jesus aron sa paghukom sa mga buhi o sa minatay. So wa pa man ibalik si Jesus, so wala pa inahukman. Hello. Atong basahon, Brad. Ecclesiastes 12 City kama 14. Nanay nahukman, Brad, daghan. Atong basahon. Ako nang giyon ganina, duha man gud ka klase ang paghukom. Doon na gitawag individual judgment, doon na po gitawag og last or final judgment. Atong basahon para dili kapitulo laway bersikulo ba. Ecclesiastes, dugay po makita na di oy. Wala, dinos na taan mo kuan, kay. Ecclesiastes 12 atong basahon. Era. Ecclesiastes 12. Saan ang Ecclesiastes? Gamay naman ko nga libro. Era. Okay. Era. Ecclesiastes 12, Siki kama 14. Atong basahon. Ingon din Unya mo pauli sa abog ang atong lawas o ang atong espiritu mo pauli sa Dios. Nga maoy naghatag niini kanato. Unya sa 14 ato nang idiretso, hukman sa Dios ang tanan tang buhat bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo o dautan. Bot pasabot, human kamatay sa tao,
ang kalag mubalik ngadto sa nagbuhat. Kunya hukman dayon. Hebrohanon 9:27 nagingon dinhi, kinahanglan ang tagsa-tagsa mamatay sa makausa lamang ug human niini hukom. Bot pasabot dunay tinagsa nga paghukom, duna poy katong gitawag lagi nato og last or final judgment, no? Tong pagbalik niya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Bot pasabot kung sa pagkakaroon nga wala pay paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, doon na nay paghukom, doon na nay nahukman. Doon na nay nahukman, no? Kanang gitawag individual judgment. Ang punto sa purgatorio sa kunang ganina, taman lamang sa pag-abot sa katapusang hukom, no? Katong sa San Mateo 25 nga mobalik si Kristo aron sa paghukom sa mga buhi. Lainon niya ang mga karnero sa iyang tuo ug kanding sa iyang wala. No? Mo na siya. Sugod pasabot, doon na nay nahukman. Doon na. Na-satisfied ta sa tubag, Brad. So, murag ano pa yun siya? Ipaklaro ba din? Mo ganito nga, sa purgatorio nga kung saysay ganina, kung makabantay mo, katong sa unang Pedro 4:6, ningon siya, si Kristo sa iyang espirituhan ng kahimtang, ni adto sa mga espiritong nabilanggo, but pasabot, na ay mga espiritu sa nangamatay nga nabilanggo dito. Ug iyang giwalihan, nya moingon dayon ka, moingon lang uban, moingon ang mga pastor. Impierno man na, Brad. Ako makasure ko ganili impierno ngano man. Ang sa impierno di nawalihan ngano man. Gisilutan na to. Moingon sila langit man na, Brad. Ang tubag po dili na langit kay tuwas langit di nawalihan kay luwas na to. So muna ang giingon sa Zacarias 3:9 ikatulong bahin, no? But pasabot dunay duha ka bahin, langit o impierno, ikatulong bahin purgatorio. Mo ning gipuy-an aning mga espiritong nabilanggo, no? Nga din iyang giwalihan aron maluwas, no? But pasabot naa dito ang espirituhan ng kahimtang ni Kristo niadto sa mga espiritong nabilanggo. So, ang buot pasabot diha sa paghukom sa mga nangamatay katong naa sa purgatorio. Dili na tong nangamatay nga tuwa na sa langit. Mao ba? Dili. Pagkamatay lagi sa tao, ang kalag mobalik ngadto sa nagbuhat hukman. Hukman. Karon kay di pa man ka maluwas kay naa kay sala nga gamay, binyal. So asa kay butang, di man ka pwede sa langit kay naa kay sala nga gamay. Kay pinadayag 21:27 bisan dunay gamay nga mansa di kasulod. Di po ka pwede ibutang sa impierno kay gamay ra man imo sala. Ang Ginoo hustisya baya. So asa man kay butang sa purgatorio. Unsa may himuon nimo dito sa purgatorio? Mo ning giingon sa Zacarias 3:9, ingon dinhi, putlion ka dito pinagis kalayo. Putlion ka, no? Munang gitawag ang purgatorio kalayo apan dili dayon nga kasakit, dili dayon sama sa impierno. Wala ang punto. Brad, sa man Brad, na pa'y kalibog, Brad, sa mga nangamatay, kisa magining mga nangamatay nga angay hukman sa Ginoo. Pero pag yun, kasi pag yun siya mo, kontento siya. Okay, mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Kisa maning mga minatay ang iyang panghukman nga sinsinon man dito sa purgatorio aron maluwas. Sabi ni mo, gisaysay ni Brad Rosby tao ganina, na ay buhit pa sa lawas, pero patay na sa espiritu, katong sa unang Timoteo 5:6. Kumbaga, na ay tao, nga buhit pa sa tanaw na to, pero patay na siya sa espiritu. Katong basahon sa unang Timoteo 5:6, no? Unang Timoteo 5:6, ningon siya din nga, biyuda ra ba ning isgutan din no? Pero dili ka ng biyuda, kaya na po biyuda nga butan nun. Okay, yun din unang Timoteo 5:6, ningon siya. Ningon siya din apan ang biyuda nga mapatuyangon sa kahilayan, patay na sa espiritu, bisan tuod, buhi pa siya sa lawas. No? So pasabot doon ay tao nga naglakaw-lakaw pa siya, buhi siyang lawas, pero patay na sa espiritu. No? Munang kung imo gyud basahon ang Biblia, duha ka kamatayon disgutan dinhi. Kamatayon sa lawas, katong gitawag physical death, separation of body and soul, o doon na po gitawag spiritual death.
Kano sa man mapatay ang espiritu sa panahon mo bulag ka sa Ginoo, no? Automatic patay mo espiritu. Pero buhi mong lawas. Okay. So, murag ni smile lang gamay. So, mga gipaluap lang to na ako. Pero murag, wala pang gusto ni smile gahina. Another question, dili lang daw sila mo tindog, o ako na lang daw ang mo raise. So, since birth, wala gid siya brad na bunyagan. Naabtag kamatay. Pwede ba siya isulod sa simbahan nato? Tubag. O Biblean po? Tubag. Na may gitawag nato sa simbahan Katoliko o para sa mga bata, unya to sa dagko ha. Kung ang bata mamatay nga way bunyag, maluwas mo, dili. Dunay pangutanan ni ana. Una, sa simbahan Katoliko, doon tayo gitawag nato nga baptism of desire. Bisan tuod nga wa siya nabunyagan, apan ang iyang girikanan, dunay kasing-kasing nga kung mudako kaning bata, iyang pabunyagan, automatic luwas siya. Pero, katong wagi plano nga pabunyagan ng iyang anak, namatay na lang, questionably na, 21, 27 sige padayag, wala gyud makasulod sa langit kung dunay buling kulot ug mancha sa sala. Nga naman, tungod kay bisan bata pa na, ang pagpanganak niya na dunay gitawag original sin. Biblical na. Original sin sala nga panulundol Roma 5:12. Kanang sala nga misulod sa kalibutan tungod ni ibag ni Adan. So kinahanglan sa hugasan. Hugasan pinaagi sa tubig. Walang baptism. Galatia 3:27. We become Christian with the virtues of baptism. Unang Pedro 3:21, pinaagi sa tubig, mahugasan ka mo. So ang bautismo or bunyag, usa na nga pag hiusa na to kang Kristo. 2 Corinthians chapter 5:17, si bisan kinsa nga naiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Ikaduha, katong dagko, namatay na lang wa pay bunyag. Unang punto, kung sa iyang kaugalingon, wa gud siya masayod, wala gud siya makatikais, wala gud siya mawalihan. Kaya ang pagtuo, nagsukad man na sa pinaagi sa pagwali. Roma 10:1 hangtod sa 7. Nakabaton ka mong pagtuo, pinaagi sa pagwali. Kung wala gud siya masangyawan, ang Dios, God is love. Unya ang Dios, hustisya gyapon ang Ginoo. Maluwas gyapon siya. Mo na nga, for example, kanang mga dili Katoliko, kanang gitawag nato nga mga Buddhism, Hinduism, unsay klase mga dili Katoliko, wala man bunyag, maluwas pa sila. Ang tubag maluwas gyapon. Kung nagpuyo sila sa kinabuhing balaan. Pangutana, brad, kaning mga dili Katoliko, brad, kanang mga nasa pikas Kristiyano man sila, brad. Nag-angkon man sila ng Kristiyano, gibunyagan po na, brad. Pero wala na bunyagan sa atong matuod na simbahan. Maluwas ba sila, brad? Ang tubag ni Kristo sa Marcos 9:49. Nangutana mga apostoles, Ginoo, dunay nagsangyaw sa imong pulong at Ginoo. Sa imong pangalan, dunay nagsangyaw. Amo ba sandidan? May tubag si Kristo. Ayaw sila didi. Kung dili sila batok ka na to, ato silang kauban. Sa simbahang Katoliko, gitawag ng salvation per se. Nga diin, katong mga protestante, nga wala mang hilabot sa Katoliko, wala mang daot sa Katoliko. Mga inosente nga protestante, nagpuyo sa pagabalaan, nagpuyo sa pagamatarong, maluwas sila. Pero, katong protestante nga nakabalo na sa kamatuoran, nga usa lang kasimbahan ang gitungkol ni Kristo, o diya sa simbahan, diya nagdagayday ang kaluwasan. Unya ng daot sa Katoliko si BIBI, Hebreo 6:4, Hebreo 10:27, nga nakadawat sa gasa sa langit, nakadawat sa Espiritu Santo, apanamiya, nakabalos kamatuuran, laglagon sila nga to sa kalayo. So mo tong tubag sa itong kalainan, itong wala pa bautismo ay. Sa simbahang Katoliko, dili ta gitawag nato nga kanabang mga kita rin maluwas. Amen. Sa Vatican II, sa Reformation, gipaluagan sa simbahang Katoliko. Matoy pa sa itong santo pabisan ang mga laing tinuuan maluwas. Kung naay kondisyon, kung dili sila manghilabot sa matuod na simbahang gitungkol ni Kristo. Amen. Pero karon maglisod naman na, kabantay mo. Maglisod na karon nga naman. Tungod kay ang mga tinuuhan karon sige pagdaot sa Katoliko. Amen.
Kaya ilang pastor, kabalo ko na sila katili si Kristo, katukod sila simbahan. O sa lang kasimbahan ng itukod ni Kristo. Pero pag-ahi, niya po sila kasing-kasing. Hebreo 4:7, kung makadugog ka sa pulong sa Diyos, ayaw pag-ahiay mo kasing-kasing, pero karon nagpag-ahi niya po. Walang giingon nga maglisod yun silang luwas nila. Motong tubag sa pangutana. Okay, klaro na ba ito niyo diha, sis? Another pangutana nila, duha nilang gi-raise Si ako bro. ang... Ay, okay. Walang dili katoliko si bro. Ay. Call. Parang ayaw na sa akin ang mic. Hello, good evening. Naglibog po ko usa ko ka SDA. Ako si Juna Pinaso. Mabasa ba sa Biblia nga ang Domingo puli sa Sabado? Ito ba nga? Tubag. Di mo kaya pwedeng pulihan ng Sabado sa Domingo. Ang Martes, di po na pwedeng pulihan sa Lunes. Pero sa Biblia, mabasa nga ang Domingo adlaw ipapahulay. Gusto ka mabasa? Mabasahon ti ka. Ay bro. Ali. Ako lang basahon? Okay. So kung balikon bro nga, ang Sabado, di ko na pwede mahimong Domingo. Ang Lunes, di ko na pwede mahimong Martes. Kaya sa tong kalendaryo, o sa tong sa kasimana, doon na may pito ka, itawag itong pito ka adlaw. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Sabado, Domingo. O kanang klase nga, gitawag nato nga adlaw, Lunes man o Domingo, gidawat sa Dios. Roma 14:5. Tanan adlaw gidawat sa Dios, balaan kini. Kanang giingon nga Sabado di pud pwede mahimong Domingo, o Domingo di pud pwede mahimong Sabado. Pero sa Biblia, mapamatud-an nato nga ang Domingo adlaw pud ning ipapahulay. Bisan gali sa World Book Encyclopedia Volume 2, page 77. There are 3 kinds of Sabbath in the city of Jerusalem. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. Kumadto ka sa sulat sa Jerusalem, ang ipapahulay sa mga Kristiyano Sunday. Nanuan, tungod kay kung imong lantawon sa balaang kasulatan, matod pa sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. Unsa may giingon sa balaang kasulatan? Tapos sa adlaw igpapahulay. Tapos sa adlaw nga igpapahulay. Kaning tapos sa adlaw nga igpapahulay sa bando man sa mga Hudyo. Og sa pagbanagbanag sa bundag sa adlaw Domingo. Ang natapos adlaw igpapahulay sa Sabado, ang may banagbanag Domingo. Nakuha yung rock. Katong natapos na adlaw ipapahulay, Sabado gito kay Hudyo man to. Unya ang may banagbanag Domingo. Pangana, adlaw ipapahulay ba na? Sumala sa balaang kasulatan. Atong basahon ang balaang kasulatan, di lang tayo puro versikulo hula-hula, kapitulo bana-bana, atong basahon yun. O sabi kingon, karon sa hapit ka matapos ang adlaw igpapahulay, Sabado. O sa pagbanagbanag, sa laing adlaw igpapahulay. O kung sa batong may banagbanag na laing adlaw igpapahulay, sumala sa laing balita, Domingo. Sa Greek na siya, diopse sabaton, etipusposes mian sabaton. So therefore, dua ka sabaton means sabat. Pero wala tayo problema ng pahulay. Kaya human mo, mamahulay man ta. Amen. Ang importante niya, unsang adlawa, human pagkabanong ni Kristo, unsang adlawa gisimba sa Jesus. Atong basahon sa balaang kasulatan. After the resurrection of Christ, unsang adlawa gisimba nila si Jesus. Unsa may atong mabasa sa Biblia Protestante. Buhat 20 versikulo 7. Bro, ako sang basahon na. Human pagkabanyo ni Kristo, unsang adlawa gisimba na si Kristo. Buhat 27 ha. We meet on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. Na kung sa Bisaya pa, nagtigom kami sa adlaw Domingo, aron pagsimba, pagtipit-tipit sa tinapay. Okay ka bro? O na kayo follow up bro?
Murag lain ko ilang taon ko. Okay, bro. Nasabtan Balik mo na. Atong palakpakan ng Ginoo. Okay. Sunod pangutana. Ha? Nasabtan na, Brad? Satisfied? Kahit kasi sa dictionary, ang adlaw igpapahulay is Sabado. Yes, tinuod ba na? Kay, kanang mga 70 Adventist nga moangkon nga ilahan ang adlaw ipapahulay. Bisan pag mogamit mo 200 sa bersikulo, dili gina pwedeng mahimong inyong adlaw ipapahulay. Igpapahulay na sa mga Hudyo. Wala gitingnan diya nga 70 Adventist tagaan og sugo nga mahulay kang Sabado. Ang gitagaan niya mga Hudyo, Deuteronomy 5:15. So wala giingon nga ang adlaw ipapahulay mo gud nagsugod ni nitong naulipon sila sa Ehipto, kamantay mo. Okay. Naulipon sa Ehipto pagpagawa sa kamingawan, gitagaan kag sugod sa Dios nga mamahulay ka mo pagsimba ngadto sa Ginoo. Mga Hudyo na. Unya kita di man ta Hudyo. Ang balaod mo man gihatag sa Pilipinas sa mga Kristiyano. Salmo 127. Salmo 147, 19:20. Gamingon ang balaod sa Israel, wala gikahatag sa laing nasod, kundi nato lamang sa Israel. So atay labot, di man ta mga Hudyo. Kung maka-Hudyo ta, hindi ta Hudyo, gipanayag 3:9. Nagpaka-Hudyo ka mo, apan sinagugan ay kamo sa tanas. Di man ta mga Hudyo. Ang Hudyo taga-song ilong kita, magpiskat ang ilong na to. Sa mga nga, ang Kristiyano wala kong kitagag-katungkol na lang itawag na ito nga tagaan-tag balao na lang adlaw ipapahuli ng Sabado. Wala sa simbahan Katoliko, kami bro, adlaw-adlaw mo simba. Ang pari, adlaw magbisa, Lunes, Martes, Merkulis, Wibis, sa Biyernes, Sabado, Domingo. Kasi sabi na katuman na na kami Katoliko, simba kami ng Sabado. Ulit kung gamo, Sabado na taman, mas lugi mo sa Katoliko. Di ba? Gitawag sa Diyos, Roma 14:5, na talang-adlaw kalaan kinatubangan sa Ginoo. Sa moto akong i-declare bro nga, ang Domingo, adlaw ipapahulay ko na, sumala sa Biblia. So, nakay pangutana? Hindi man lagi. Yes. Dapat okay. Kaya may sigit-sigit si Uncle. Sige, may gabi taga dinhi ko, barangay official ko ba? I-clarify na ko ang iyang pangutana kay pala. Nasugdaman niya o pangutana ang Domingo, nasabot siguro niya. Dumagan ako gamay, kanang himbis sa isla ninyo kanon, kanang himbis o kanang baboy, itong tao, kung sa may kutubak na nato ani. Kaya natin nga mukaon. Tuba! Nganong dili sila mukaon sa karne nga baboy tungod kay mabasa na sa Biblia. Levítico 11:7, ayaw ka mukaon sa karne sa baboy. Kaya kini, hugaw alam ka ninyo. Pangutana. Kinsa may ginagagsubo niya na, itang mga Kristiyano o mga Israelita. Kung masawan mo sa verse 1, sa Levítico 11, ikaw ng Diyos, o mao kini ang musunod. Ingna ang mga Israelita. So, di talabot niya na. Pero, kalang iingon niya na, dagan ng mga Seventh Adventist nga, di mo kaon isda o himbis. Pero kung palit ang isda na himbis, himbisan. So, dapat kung iingon sa Biblia, ito himbisan, kaya mo na ito ang himbis. Kung na kanito, tungkol kay, sa Levítico 11:7, dito man sa mga Seventh Adventist, dili pagkaon sa kanin sa baboy, dito man nila. Suko mo na sa ginawa nila pagkaon, tuman nila. Pero ang isuko sa ginawa kung di pagkaon, Levítico 11:22, kung sa inyo sa itong ginawa. Maokin yung kanon, tulon apan-apan timos, pangutana, kinsa may Seventh Adventist ikaw timos. Maulang sa panahon ni Kristo, di ba ko yung tanan? Tungkol kay, ang mga Hudyo dili katuman niya na. Galatia 3:13, wala isipon sa Diyos na matarong pinaagi sa balaod. Yan naman, ang mga Seventh Adventist na ituman, makalapas ka sa usagan, makalapas mo na sa tunan. Santiago 2:10, makalapas ka sa kasuko, makalapas mo na sa tunan. Muna nga, ang balaod ni Moses, na makalapas lang ka sa kasuko, Numero 15:35, ang makalapas sa kasuko, takyo nga way kaluwi. Wala sa kalawin Kristo, wala ilapot ang baboy sa kaluwasan.
Wala lang magkaon ng di. Roma 14:17 ang ginarian sa langit mo ang mag-isgot sa pagkaon ng Pilino. Nag-isgot kini sa pagkakataon. Roma 14:15 ayaw isipang nga pagkaon makanagdag alang karinyo. Kaya ang tanan, hinduan sa ito. Walang diingon sa unang Corintios 25:28. Ingon si San Pablo, makahimo ka mo pagpalit o karne na ibaligya sa merkado. Kaon ka mo, suway pag-agad sa iyong pagkonsensya. Kung nabiton ka mo sa pagpakaon, kung handaan ka mo, kaon ka mo, suway pagpangutanan. Ikaw mo, kung ato mo ka o merkado, balik ko nyo, pag-aay kwanta. Kaon ka mo, suway pagpangutanan. Kung handaan ko ka, ayaw ko ng pangutanan. Kung duwetista, handaan ka bitson, alam ko na bitson eh. Handaan ka dinukuan eh. Kaon ko sa may pagpangutanan, makakita rin sa Pablo. Mga nga, ang bawang ito na makahugaw sa tao sa panahon ni Kristo. Ngayon man, ang tinuod na makahugaw sa tao, Marcos 7, versikulo 15 hanggang sa 20, ang makahugaw sa tao hindi itong musulod sa iyang mata. Kundi itong gawas. Kaya pagkaon, musulod lamang sa itiyan o dili musulod sa kasing-kasing. Pero, kung ay Seventh Adventist rin naman, mangitagit na kulit na sa Biblia, ay naingon sila lang, asa mabasa sa Biblia. Nasa New Testament, naingon sa Kristo, may pagkaon ng baboy, o ba na gusto? May kondisyon. Pag mabasa na ito, mabubunyag ka sa mahal na Katoliko.